Sa pagtutulungan ng bawat sektor mula sa negosyo, gobyerno hanggang sa komunidad, nagiging posible ang isang epektibong programa na tunay na napapakinabangan ng mga Pilipino. Ako po si Pinky Webb at ito ang bagong season ng Business Matters, where doing good is good business. Sa pagtutulungan ng bawat sektor ay nakabuo ng sariling charging station at tindahan ng e-trike parts para sa mga e-trike driver ng Mulawinan, Centro Valenzuela City. Bagong pag-asa para sa malaking oportunidad na kumita ang bawat miyembro. Sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng diesel, marami na ang mas pinipili ang electric vehicles. Dito nga sa Barangay Lawang Bato, Valenzuela City, hindi na krudo ang nagpapatakbo sa kanilang mga tricycle, kundi baterya. Pero nakaiwas man daw sila sa pabago-bagong presyo ng krudo, hindi pa rin daw swabe ang kanilang mga biyahe. Pag nalobat kami sa biyahe, umuwi pa kami sa bahay, i-charge namin sa bahay. Kailangan po dalawa yung baterya para habang bumabiyahe yung isa, naka-charge yung isa para ipapalit na lang pagdating sa bahay. Pero dahil kadalasan hindi pa puno ang kapalit na baterya, nahihinto rin daw ang kanilang pamamasada. Tambay po kami ng 4 na oras hanggang 5 oras. Sayang yung oras na dapat ibinabiyahe na namin. Ito ang dahilan kaya nakipag-ugnayan ang Mulawinan Centro E-Trike Operators and Drivers Association o MULCETRODA sa kanilang local government unit para magkaroon ng e-charging station. Yung iba, pagka magcha-charge, ang layo-layo pa ng pagbubuhatan nila ng battery. Mula doon sa kalsada hanggang doon sa bahay nila. Bilang presidente, nag-isip ako kung ano ang magandang magagawa ko para sa mga kasamahan ko. Sa tulong ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development at ng Livelihood Electrification Program ng pinakamalaking electric distribution company sa bansa, naisakatuparan na ang pangarap nilang sariling e-charging station. Ang complementary effort ni One Meralco through its agriculture livelihood electrification is making sure na masustain nila yung renewable option na yun para sa grassroots at para dito sa mga local na namamasada sa Lawang Bato. Meron silang 5 fast charging units na may tig-2 charging plugs. Kaya ang dating 8 oras na charging sa bahay, nakalahati na o 4 na oras na lang sa kanilang charging station. Tuloy-tuloy na po yung biyahe namin. Hindi na kami umuwi ng bahay. Napakalaking ginawa. Piso kada 5 minuto ang charging. Kaya ang 4 na oras na full charge, pumapatak lang sa 80 pesos. Kada buwan, nasa 10,000 hanggang 12,000 pesos ang kita ng kanilang asosasyon mula sa charging station, na paghahati-hatian naman daw ng kanilang mga miyembro bago matapos ang taon. Yung enterprise meron na talagang income generating para sa kanila. Alternative income na rin outside of their pamamasada. Napakalaking bagay nga raw ng charging station para sa mga e-trike driver katulad ni Wilfredo. Bukod sa ginhawa sa pasada, bumaba rin daw ng 30% ang kanilang binabayarang kuryente sa bahay. Dahil dito, mas nakakapag-ipon na raw siya para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Dito ko na lahat kinuha yung pangangailangan namin sa araw-araw. Nakapagpaaral pa ako ng aking mga anak. Kahit paano na may nakatapos din naman. Mapalad naman tayo sa pamamagitan ng ating partnership with the Department of Social Welfare and Development. Ay nagtulungan kami upang makapagtayo ng kauna-unahang e-trike charging station as a livelihood for a TRODA dito sa Valenzuela. I think yun talaga yung heart ng mission namin sa One Meralco Foundation. How can we bring the benefits of these technologies of electrification to help our people who are struggling?
Sa buong Pilipinas, nasa daang-daang miyembro ng mga kooperatiba na ang natulungan ng Agriculture and Livelihood Electrification Program ng Foundation. Patunay na kayang abutin ang kahit sinong nangangailangan basta't magtutulungan, lalo na't para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa pagtayo ng e-trike charging stations, it strikes at the heart of the needs of every family. Ito ang misyon na patuloy na ginagawa ng One Meralco Foundation para sa mga Pilipino. Huwag silang magsasawa sa pagtulong sa ibang mga asosasyon na katulad sa amin na naghahangad ng pag-unlad. Nagpapasalamat kami ng marami sa One Meralco Foundation sa ibinigay nilang tulong sa amin. Habang buhay siguro namin tatanawin na utang na loob sa kanila. Patuloy tumutugon ng Meralco at One Meralco Foundation sa pangangailangan ng household electrification. Kung nakakonect na sila sa Meralco, mas nababayaran nila yung tamang presyo. Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigas dami! Tulad ng advokasya ng iRun PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH, takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, PhilInvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH Takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. At may bonus pang Finihers towel if you register now. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Higit pa sa pagbibigay liwanag, narito ang foundation ng pinakamalaking power distribution company sa bansa upang tumulong sa mga vulnerable na komunidad sa Valenzuela City. Isa itong patunay ng kanilang commitment sa community productivity at sustainable economic growth kung saan ang tunay na serbisyo ay binabago ang buhay. Sa maraming syudad dito sa Metro Manila, karaniwan ang makakita ng mga dikit-dikit na mga bahay na nagsisiksikan sa maliliit na mga iskinita. Karaniwang hati-hati rin sa mga metro ng tubig at kuryente. Kanya-kanyang diskarte para magkaroon ng dapat sana ay basic na pangangailangan para sa isang pamumuhay na may dignidad. Dito sa pabahay na ito sa Valenzuela City, nakilala namin si Geraldine. Dati siyang nakatira sa flood-prone area ng Valenzuela. Sa pinanggalingan po kasi talaga namin, konting ulan lang po talaga. Talagang kabado kami kasi lagi pong bumabaha. Pag sinabi may bagyo, hindi kami natutulog. Lagi lang po kami nakatingin sa labas. Bukod sa problema sa baha, nakiki-submeter lang din daw sina Geraldine noon para magkakuryente, kaya tumudoble raw ang kanyang gastos. Iilan lang talaga yung may sariling metro. Kumbaga sa isang metro, ilang kami ang nakakabit. Minsan may 5, 6. Ang per watts po kasi nila is 25, merong 20. Ngayon, mas nakakahinga na raw siya ng maluwag dahil meron na silang maayos na tirahan, may sarili pa silang metro ng kuryente. Kung noon ay umaabot ng halos 2,000 ang kanyang binabayarang naka-submeter sa kapitbahay, ngayon nasa 400 to 600 na lang daw ang kanyang kuryente na pwede pang gamitin anumang oras. Hindi na rin daw nahihirapan ang kanyang mga anak sa pag-aaral sa bahay, lalo pat mga honor students ang mga ito. Kasi syempre, nagre-research nga po sila, 'di ba? Tapos meron pang wifi na ginagamit namin. Syempre, kailangan maliwanag. Isa pa sa ipinagpapasalamat ni Geraldine, napakadali ng pagpapakabit ng sariling linya ng kuryente dahil sa tulong ng foundation ng pinakamalaking electric distribution company sa bansa. Malaking bagay talaga kasi syempre, imbis na huhugutin mo na sa sarili mong bulsa, 'di ba? Saan ka pa makakaano, nakakalibre ka na. Bahagi ng Household Electrification Program ng Foundation ang BSML POA sa Valenzuela City.
nabigyang daan ito sa tulong ng partnership nila sa local government unit. Hindi naman din kasi mura yung magkaroon ng sariling metro. Nagbibigay kami ng tulong pinansyal para sa mga low-income household na gustong magkaroon ng legal at safe na electrical connection. Mula 2011, nasa mahigit 85,000 low-income households na ang nabigyan ng sariling linya ng kuryente sa tulong ng programang ito. Marami sa ating mga pamilya nabubuhay araw-araw na wala silang sariling metro, nagsasubmetering sila or minsan nauuwi pa sa mga illegal connection. So gusto namin magamot yon. Natapos ang electrification sa BSML housing noong Desyembre ng nakaraang taon. Kaya lahat ng 1,324 units nila nagpasko ng may liwanag. May bill na dumarating sa kanila at talagang nakapangalan na sa kanila yung bill ng kuryente. Tuwan-tuwa na sila. Talagang wala akong bukang bibig kundi magpasalamat sa One Meralco Foundation. Patuloy tumutugon ng Meralco at One Meralco Foundation sa pangangailangan ng household electrification, yung problema ng submetering. This is the kind of challenge in their own families. Talagang kumakain ng resources nila. Kung nakakonect na sila sa Meralco, mas nababayaran nila yung tamang presyo at hindi sila napagsasamantalahan nung iba na nagdadagdag kapag sila ay nakasubmeter. Sa bawat ilaw na sumisindi, hindi lang tahanan ang nabibigyang liwanag. Nasisinagan din ito ang pag-asa ng bawat pamilya para sa mas maginhawang hinaharap. Sa One Meralco po Foundation, maraming salamat po talaga dahil napakalaking tulong sa amin, lalong-lalo na sa mga anak ko. Napakaginhawa ng pamumuhay namin sa araw-araw. Patuloy pa rin naman ang mga proyekto na ginagawa natin sa One Meralco Foundation, particular tong household electrification program. Sa taon-taon, halos 7,000 mga households ang na-energize. Marami pa rin sa ating mga partner na local governments at homeowners associations. Talagang dumudulog upang tulungan ang ating mga kababayan na ma-connect na sa safe at tama at legal na access ng kuryente. Paldo malala na, makakatulong sa magsasaka pa. Bigas, dami! Tulad ng advokasya ng Iron PH na tulungan ng ating mga magsasaka tuwing running events. Mas maraming mga magsasaka ang ating maabot sa pamamagitan ng AgriRun PH takbo para sa mga magsasaka. Nagaganapin sa Central Park, Philinvest City, Alabang sa August 23. More runners. More help for our farmers. Dahil mas marami tayong mabibili na gulay at ipapamigay ng libre. Sulit na sulit! Kaya register na sa AgriRun PH takbo para sa magsasaka. Pumaldo ka na, siguradong nakatulong ka pa. At may bonus pang Finihers towel if you register now. Kaya tara na iRunners, huwag nang magpapahuli. Bawat bata ang may pangarap ay karapat-dapat matuto. Sa tulong ng kilalang Japanese automaker brand, nabibigyan ng libreng training ang mga kabataan, mga totoong skills para maging profesional na mekaniko. Dahil ang bawat batang sinanay ngayon ay isang mekanikong Pilipino, handa ng tumakbo patungo sa magandang kinabukasan. Sa bayan ng Nagcarlan sa Laguna, nakilala namin ang 25 taong gulang na si Craig. Lumaking napapaligiran ng sasakyan, makina at mga gamit sa talyer. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa kalsada, si Craig mas gusto ang tumulong sa kanyang lolo. Dahil ang kanya palang pangarap, maging katulad ng kanyang lolo na isang mekaniko. Nung kabataan ko po kasi, yung lolo ko po isa ring jeepney mechanic naman po siya. Pagka magkatulong po yung lolo ko tsaka po tatay ko sa paggagawa, doon po ako naglalaro, doon po kami nag-i-stay habang inantay ko po yung tatay ko para umuwi po kami.
Hindi lang hilig at talento ang namana niya sa kanyang lolo at ama, pati na rin ang mahalin ang propesyong minsang bumuhay sa kanilang pamilya. Si Craig ang magmamana sa kanyang lolo. Hangal pa siya, nakakatulong na siya ng kanyang lolo. Tapos sabihin, Craig, iabot mo sa akin yung ganong klase ng mga gamit, yung tools. Ngunit katulad ng maraming pamilyang Pilipino, hindi sapat ang sipag. Minsan, kailangan ding magsakripisyo. Nag-abroad ang kanyang ama. Pagbalik ko, marunong na magmotor si Craig. Tapos, bumalik ako. Parang ayoko nang bumalik nun kasi ayoko silang iwan. Masakit. Kasi, nakita ko yung asawa ko na yung talis na, umiyak siya. Naisip ko na 3 yung anak namin, siya lang mag-aalaga. Pero pinaisip ko rin kasi para sa kanila naman Lahat ng sakripisyong iyon, isang pangarap ang kapalit, ang makitang makatapos ang kanilang mga anak sa pag-aaral. Sa kolehiyo, pinili ni Craig ang kursong automotive. Pero para sa maraming estudyante, hindi diploma ang huling pagsubok, kundi ang paghahanap ng trabaho. Para sa maraming bagong graduate, hindi sapat ang diploma. Kailangan din ng pagkakataon. At iyon ang pagkakataong dumating para kay Craig, ang maging parte ng Technician on the Job Training Program ng isa sa oldest automotive manufacturing company sa kanilang Corporate Social Responsibility o CSR activity. So this program helps us, we give assistance to the serving students, helps our industry kasi we can give them direct employment as soon as they graduate. So we give them allowances, so that includes food and transportation. So we also give them free lodging and even uniform. We take care under this program. So kapag nandito sila sa program namin, they just need to focus on learning para once we deploy them dun sa mga dealership, smooth yung transition nila into a full-time technician. Bukod sa tulong ng Mitsubishi Motors Philippines sa kanilang mga on-the-job trainees, tumutulong din sila sa kanilang mga partner na state universities at colleges. They may have limited budget. So in terms of the tools that they have in their school, even vehicles, so sometimes outdated na. So as part of this agreement, we also donate yung mga training vehicles natin. Malaking tulong sa mga faculty na may magagamit sa program nila. Kung nandyan yung equipment, pag nag-OJT sila, malaking tulong yun. Parang nagiging prepared sila. Mga industry ready yung estudyante. Gayon din ang kasiyahan ng universidad nang si Craig matanggap sa programa. Sa 10 estudyante ring natanggap mag-OJT sa kumpanya, isa si Craig sa 2 nakapasok. Si Craig, top 1 pa sa OJT program nila. Maraming salamat sa Mitsubishi Motors kasi po isa po ako sa napili niya para mag-training, makuha ko yung pangarap ko at ang pinaka-best dito ay maging empleyado po ako ng Mitsubishi. Bukod sa pagbubukas ng oportunidad sa mga bagong mekaniko, nakatutulong din ang programa sa pagpapataas ng kalidad ng serbisyo para sa mga customer ng kanilang mga dealership. Napakahalaga po ng suporta ng Mitsubishi Motors in terms po sa pagbibigay ng mahusay na mekaniko sa amin kasi nagbibigay po sila sa amin ng mga technical trainings. So sa pamamagitan po nito, na-enhance yung mga technicians namin. So nagkakaroon po sila ng sapat na kaalaman with regards to pamantayan, standards process of Mitsubishi. By this po, nagkakaroon po kami ng mataas na kalidad ng serbisyo na naipo-provide po sa mga customers. So nataas din po yung aming customer satisfaction.
Mula sa batang nag-aabot lang ng tools sa kanyang lolo, ngayon ay isa na siyang ganap na mekaniko. Parang sa kagaya ko pong mga nag-aaral din at mga nangangarap ma'am na maging isang service technician, at tuloy lang tayo kahit medyo nahihirapan. Lahat naman po ng bagay nagagawan po ng paraan. Diretso lang po sa pangarap. Magtiwala lang po talaga sa sarili. Sa bawat magsasaka, sa bawat maliit na negosyo, may kasamang tumutulong lumago. Ang pinakamalaking government-owned bank sa bansa ay nag-aalok ng abot-kayang pautang at gabay pinansyal para sa mga magsasaka at MSMEs. Dahil ang tunay na kaunlaran nagsisimula sa pagkakataon. Maputik at madulas ang daan. Sa ganito nagsisimula ang karaniwang araw ni Christopher Nanlabi ng Kidapawan City sa halos 3 dekada niyang pagtatanim ng saging. Pili na ko ang kanang saging o tanong kay pagaan lang trabaho tapos makaya lang ang ako lang mo trabaho po sa 1 hektar. Malaki na ang naitulong ng pagsasaging sa kanyang pamilya. Pero aminado siyang sapat lang ang kita mula sa kanyang kasalukuyang taniman at kung bumagyo, lugi pa. Kaya para sa kanyang pamilya, pangarap niyang mapalawak pa ang kanyang sagingan upang madagdagan ng ani at mas mapalaki pa ang kanyang produksyon. Gusto pa na ako nga mo expansion para makadako tag income sa tong uma. Na namang financing di makabuhilo na kung tagkuan expansion. Tinatawag kami ng kapitan ng papunta din sa Kidapawan para mag-seminar para mag-financing sa land bank. Nang financing sa land bank ay makatigong bang ang kwarta na daan. Kung sa imong gusto nga palit sa imong uma, makuan dayon mapalit. Produktong saging din ang dating ikinabubuhay ng mag-asawang Marilyn at Ray Aguisanda. Bago pa man sila nagkaroon ng Kuya Ray's Restaurant na pinapatakbo na ngayon ng kanilang anak na si Rezalyn, nagsimula sila sa isang maliit na banana queue stand malapit sa isang eskwelahan dito din sa Kidapawan City noong dekada 90. Pinakamalaking challenge po ng parents ko doon is yung aside po sa umulan, yung hindi po permanent yung place doon kasi anytime po pwede po silang paalisan ng school. Kaya noong makaipon ay sinimulan na ng mag-asawang Aguisanda na magtinda ng ulam at magtayo ng isang maliit na karinderya. Nag-start ako ng 3 putahe lang, tag-1 kilo. Doon nagsimula hanggang naisip ko na mag-ipon ako ng pera para makabili ako ng sarili kong lote. Hanggang 2018, nabili namin itong loteng ito. Lumapit sila sa pinakamalaking government-owned bank sa Pilipinas na nagbigay kumpiyansa sa kanila para mapalago ang kanilang negosyo. Noong 2019 po, nakapag-decide kami mag-loan sa Land Bank sa halagang 3 million pesos po. With the help po ng Land Bank, nabuo po yung building yan, na nakaprovide po ng capital para maka-start po ulit ng isang bagong business. Dito na nila naitaguyod ang Kuya Ray's Food House Events and Catering Services. Noon pa may tumutulong na ang Land Bank sa pagbibigay ng financial support sa mga MSME. At para mapaigting ang suportang ito, inilunsad kamakailan ng Land Bank ang Lifting MSMEs Lending Program para tugunan ang pangangailangan ng MSMEs sa bawat stage of growth nito. Land Bank also believe that itong mga micro and small entrepreneurs natin, they are the drivers of the local economy.
May 3 loan packages ang Land Bank Lifting MSMEs Lending Program. Una, ang startup loan na may pautang hanggang 500,000 pesos para sa mga bagong negosyo. Ikalawa, ang step-up loan na pwedeng magpautang hanggang 5 million. At ikatlo, ang level up loan na may pautang na hanggang 50 million pesos para sa mga small at medium enterprises. Layunin ng programang ito na mapalawak ang access ng mga MSMEs sa finance at iba pang serbisyo ng Land Bank. Kaya naman dinadala na mismo ito ng Land Bank sa mga komunidad sa buong bansa. Tulad ng programang Lifting MSMEs, lumilibot din sa buong bansa ang programang AgriSenso Plus Lending Program para naman maabot ang mga mangingisda at magsasaka saan man sila naroroon. Tulad ng banana farmer na si Christopher. Mas dali na sa kuha kontra sa kanang mag-utang sa buyer kay lisod pa maipit pa ta sa kuan presyo. Mas may paning sa land bank di naman ka makuan. Madritso-dritso na wala na yung nga ipiton pa sa presyo saging. Kung kuan ka sa mag-loan ka na mangguna tanan na may insurance sa land bank na. Ang AgriSenso Plus Lending Program, ang layunin talaga nito is to bring the program affordable, particularly on interest rate, affordable to the farmer. Plus, meron siyang life and credit life insurance component, plus meron din siyang capacity development component. Ang nooy banana queue stand lamang, ngayon ay isa ng restaurant at events place. Si Christopher naman, mapapalawak na niya ngayon ang kanyang lupang tatamnan ng mga saging. Ang mga programang ito ng Land Bank ay nakapagbibigay ng lakas ng loob sa mga miyembro ng komunidad, hindi lamang para mangarap, kundi para tuparin mismo ang kanilang minimithing kaginhawaan sa buhay. Ang mensahe ko sa kanila, huwag mag-hesitate, visit the nearest Land Bank Lending Center, Land Bank branch. Land Bank is there to help them. Sama-sama, posible ang lahat. Ito ang tunay na kahulugan ng pagtutulungan para sa mas magandang bukas ng bawat Pilipino. Join us again next week para sa mga istorya ng inspirasyon na nakabuti sa nakararami, komunidad man o individual. Para sa inyong comments, suggestions at updates, do follow us on our social media accounts. Ako po si Pinky Webb at ito ang Business Matters, where doing good is good business.